voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. Return ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Truly in vain is salvation hoped for the hills and from the multitude of mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. For shame hath devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. May sabay. We lie down in our shame, and our confusion covereth us, for we have sinned against the Lord our God, we and our fathers, from our youth even unto this day, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Pray, Lord, na salamat sa mga salita, Panginoon. I pray na aming magpapala, ang pag-aaral ngayon, napagandang sikat na chapter, Lord. I pray kung namin sustansya dito, Lord. Maka-reflect din po, Panginoon, kami sa main topic at gawin ang dapat gawin, Panginoon. Patawarin niyo sa mga kasalanan, Panginoon. Yung malulating ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, makapo na po. Okay, pray natin ang dito, mami. Good evening po sa lahat. Good evening po. So ngayon ay nasa chapter 10 na tayo. Agad simula nag-Jeremiah tayo. Nagamo-gamo tayo. Diba? Natapos din yan. Number 1 po is chapter 1. Of course, yun yung calling of Jeremiah. Pero ang topic natin, be not afraid of their faces. Subtitle, fulfilling the command with courage. Ganyan po yan. May mga, sino na dito ang takot sa gabi? Bibili ka lang ng takot sa dilim. Diba? So, minsan may mga utos na kailangan natin gawin, pero kailangan natin ng tapang. Amen? So, yun yung topic natin last time, especially pag lingkod ka ng Diyos, salita ng Diyos ang dinidil mo. Kailangan po yan. Lahat tayo actually. Kaya nasabi ko na ba sa inyo, di ba? Let your voice be heard din, no? Social media na rin lang kayo. Diba, baka pag nagano ako sa mga bakla, wala, mabawasan kaibigan ko, okay lang yun. Hindi mo rin kailangan ng kaibigan na mga na brainwash. Saka hindi naman yan. Alam din naman nila yan. Ito ngayon, labanan ngayon. But anyway, be not afraid of their faces, fulfilling the command with courage. And then last week, rejected confidence. Okay, be fearful what you rely on. Naalala nyo yan, may mga bagay kung saan tayo ay sumasandig, marami ang pera, popularity, lakas, ganyan. Ayun yung lesson last week. No? So, siguraduhin mong sa Diyos ka, nanananga, nagtitiwala. Ngayon, title po natin ngayon, sinend ko sa inyo kanina, ano palagay nyo? So again may mga nauulit ditong tema, even parang sa Isaiah. So again, pero nakakamangha, unique pa rin every chapter ng Bible. No? So ang title natin ngayon po is, sa verse 10 ba yun? 13. Yan, sa 13, sabi dyan, only acknowledge thine iniquity. Sa Tagalog, ano yun? Aminin mo lang ang iyong kasalanan na nagkasala ka. Kaya ang subtitle natin, admit that you're a sinner before God. Amen? So, very familiar kasi yan po soul winning eh. At kahit nga ligtas ka na, yung mga mga anak sa nanay, tatay, lahat ng relationship basically kahit sa trabaho. Pag hindi mo inaming mali ka, hindi kayo uusad. Amen? Sira yung relationship, hindi makabuti. So, sana makarelate tayo ngayon. Again, sa kahit saan po yan, nanay sa tatay, anak, kaibigan, even nga sa may mga, sabi siya, may mga kasalanan na public eh, di ba? For example, mga gobyerno, yan. So, pag yan, sa World Health Organization, habang di nila inaamin, doon alam na ng tao eh, parang known secret. Pinagpeperahan tayo na naman, kasi daw gusto ngayon, emergency HIV, kasi may 500, updated ako. Yung mga bakla naman karamihan, doon yung inamin na rin. Nung una, di ba? Yung iba kasi dininiwala gano'n, pag kinag-comment ka na, sinagsabi sa yung ganyan. Ngayon, inamin din. Kasi yun naman talagang data eh. Mga bakla yan, mga marumi.
Kaya tama lang sa kanila yon. Amen? Dapat sa kanila yon. Mas malala pa nga eh. Dapat ipahiya din eh. Napakadumi kasi niya. Hindi ko na i-describe. Amen? Kaya yung mga sakit, may dokumentaryo na gano'n eh. Marami, hindi lang sa isang tao. Alam nila yon. Karamihan ng biktima niyan, Mpox, saka HIV, mga bakla. Nakapunta doon. Yan, kasi nga. Pero tayo, kahit anak tayo ng Diyos, di ba nagkakamali pa rin tayo? Amen? So ngayon, kahit anak ka na, sino dito yung may kaibigan na nagka-ano kayo? Yan pa yung mga tampuhan yung mga kwento nyo, di ba? Kay Kenneth. So, ano yan, devastating yan, kahit ganyan lang yan. Ngayon, yung iba sa atin, titigas na lang yung puso, bahala na siya, hiwalay na kami. Yung naaalala mo ngayon yung mga past nyo, na hindi naman kailangan kayo, di ba? So, may kasalanan lang na inamin lang, nag-sorry, tapos na yun eh. Again, totoo yan kahit saan. Kaya ang ganda ng topic natin ngayon. So, sana yung blessing to, again, tatagos-tagos po yan sa relationship sa bahay, sa trabaho even. So, yan title ulit natin, Only Acknowledge the Iniquity. And then, yung tema na yan, all throughout the Bible, diba? Forgiveness po ang topic dyan. Pero interestingly, itong term na to, dito lang nakita sa Jeremiah 3. So, isa-isa natin. Pag sinabing only, baka kasi hindi natin natindihan. Kasi iba minsan yung paggamit sa King James, you know. Pero kung binabasa niyo, iniintindi niyo yung Bible, King James, pag sinabi only, inuuna yung nasa unahan ng sentence or ano. Ito lang, parang ganon. Okay, I mean, kailangan mo lang, and then, acknowledge, ano yung isang acknowledge? Aminin, or, gusto ko tingnan sa diction, hindi ko inano kanina, pero, titingnan natin bawat ano niya, medyo konti lang naman sa Bible yun eh. Kaya sabi ko, medyo tatagal tayo, pero napakaganda kasi nito. Kung sinabi acknowledge, alam niyo, acknowledge, di ba? Ano acknowledge, to recognize the rights, authority, or status. So, medyo, basta recognize, malapit yan, no? Disclose knowledge or agreement with. Pwede rin, sabihin, agree ka ba? Pag in-acknowledge mo, pagsagot mo pala, acknowledgement na yun, response, reply. Acknowledge. Iba na tong gratitude, no? Pero medyo, yan, tama, ito, 4. To recognize or genuine or valid. Yan, may utang ba ako sa'yo? Wala. Meron eh. Oo nga pala, meron. Diba? O kaya, kahit anong bagay na medyo generic yan. Kapag sinabing acknowledge, minsan, especially yung mapunta tayo, isa doon na nga tayo. Tingnan nyo, konti lang naman to eh. Acknowledge. Yan. Saan nagkamali? D. Yan. Okay, ito yung unang paggamit niya, hindi ko makakalimutan. Si Judah. So, nagkasala si Judah o si Tamar. Si Tamar, anak niya sa daughter-in-law niya, asawa ng kanyang anak na una, and then inasawa ng pangalawa. So, bandang huli, nag-play the harlot. Alam niyo ba yung kwento? And then, kataon naman, si Judah yung naka-timing. Actually, yun nga, parang sinadya ni Tamar yun. No? So, medyo hirap pag-usapan, kasalanan to. No? Basically, yun. Nagano sila, fornicate, adultery. So, pero nangyari, nalaman na buntis si Tamar, papatayin ko yan, loko-loko yan. Yan. Ang problema, siya pala yun. Okay? Kaya nung in-acknowledge niya, ibig sabihin, yung ano kasi may nagbigay siya ng sign, di ba? Signet ata yun, tsaka yung kanyang staff. So, acknowledge, and she is righteous than I. So, pareho sila nagkasala, pero parang ang lumalabas dito, mas makasalanan si Judah kasi gusto niya patayin yung kasama niya rin sa kasalanan. Hindi ko maintindihan ba't hindi nagkakilala yun. But, yun lang muna sa acknowledge, sabihin, inamin niya, no? Na mali rin siya, and therefore, hindi niya pinatay yung kanyang daughter-in-law. Makita niyo yung acknowledge. Inamin, basically, ganon. Medyo marami to, pero okay lang yan.
Ito naman yung law, no, batas sa mga especially panganay, no? Minsan may mga sa mga anak, may paborito, may hindi. So sinasabi lang dito, yung panganay mo kasi ang batas nila nun is lamang yung panganay sa kanyang mamanahin. Okay? Nangyari na nga yun sa bago pa sina Moses eh. So anyway, ginawa niyang batas yan. So maraming pwedeng interpretation yan sa kanan natin. Pero basta sabi lang dito, acknowledge the son that of the hated. Yan. For the firstborn. So isabihin, kahit pa hate mo siya, siya yung panganay, double portion. So nakakuha niya yung siya acknowledge. Parang ayaw mong aminin. Diba? Kaya nga pinapaamin ka, ayaw mong aminin kasi medyo masakit. Tulad ni Judah. Pag umamin ka, may konsekwensyon. Either pwedeng bayad ka, parusahan ka, yan. Pero kailangan. Ano pa? Negative actually to. Hindi ko na sama to. Ayan. So ngayon sa Psalms, puro dito na sa tema natin. No? So I acknowledge my sin unto thee. So ako, nag-pray, yung nagdadasal, tsaka yung psalmist, tsaka yung kumaawit nito, kailangan i-acknowledge ko ang aking kasalanan sa Diyos. Ganon din dito. For acknowledge my transgression, sin, iniquity, isa po yan. No? In all thy ways, acknowledge yun. Iba naman to. No? So, ibig sabihin, pag naging successful minsan sa buhay, magaling kasi talaga ako eh. Anong ginawa mo sa Diyos? Sinantabi mo. No? Or, alam mo na dapat siya yung tanungin mo, yung knowledge niya dapat mong sundin, hindi mo siya acknowledge. Ibig sabihin, bahala ka sa buhay mo. Kasi sabi dito, kaya pag ang lahat daw ng ginagawa mo, dapat i-acknowledge mo ang Diyos. Ibig sabihin, tanungin mo yung rules niya, siguraduhin mo huwag mong babaliin, ina-acknowledge mo siya na siya ang Diyos, marunong sa lahat. Okay? So, nakuha niya na yung siya acknowledge. Parang lang siya, parang maliit na bagay, pero actually hindi, dumanggagaling lahat yan. Kaya nga, pag di mo umamin na makasalanan ka, diba, hindi ka maliligtas eh. Yung mga unsave again, soul winner, yan ang skill natin dapat. Alam mo yun, sa tingin pa lang, sa hindi tumitingin. Hindi maliligtas siya kung hindi niya aminin makasalanan siya. So, ibanggitin mo yon and pakiramdaman mo rin para matulungan mo siya. And then, ito ay preaching niya lang. So, acknowledge my might naman. Ibig sabihin, iba naman ay, wala naman Diyos magagawa ang Diyos eh. Pero meron. Pero ayaw mo aminin, ayaw mo siyang lapitan. Diba? May problema ka sa kanya. So, dapat hindi ganun. Dapat acknowledge mo, siya ay malakas, of course, and therefore, sa kanya dapat lalapit. Okay, kuha na. Acknowledge. Ito naman, sa mga people of God naman to. Pag ikaw daw ay talagang pinagpala ng Diyos, kahit yung mga galit sa'yo, ayaw kang pansinin, mapapansin ka. Kaya i-acknowledge nila, ay pinagpala ng Diyos, anak talaga ng Diyos to. May nagsabi na ba sa inyo yan? Yung kasi yung nangyayari sa buhay mo, parang kitang-kita, iba ka. Iba, ginagamit sa kalokohan. Pero yung, kaya kasi they all that see them shall acknowledge them. Sabihin, hindi nila may tatanggi. May kumikilos sa buhay mo. Amen? So, acknowledge. So, again, nakikita nyo magbisa acknowledge. Kahit ayaw mong aminin, pero nakikita mo, nararamdaman mo, yung kasalanan. Mali ba to? Parang hindi naman. I-acknowledge mo na. And then, sa Isaiah, ito naman, nadaan natin last time to. Sabi dyan, medyo talinhaga lang to, no? So, even though i-deny daw sila ni Abraham, of course, di na gagawin, patay na si Abraham ng panahon nito. Ibig sabihin lang yan, ang talagang tatay daw nila ang Diyos. So, anyway, naalala nyo na ito sana, no? So, ito yung ating topic, chapter. So, ito na naman, acknowledge our wickedness, iniquity. So, paulit-ulit po yan. Bago ka humingi ng tawad, ina-acknowledge mo, inaamin mo na makasalanan ka. Diba na to? Sa Daniel, di ba yan? Ganun din to. Acknowledge their offense, iniquity, transgression. Isa lang. Ito naman, kay Paul, of course, 1 Corinthians, nagtuturo siya dito, no, na yun nga, dapat yung mga tinuturo niya dapat naintindihan ng mga mananampalataya na commandments ng Panginoon niyo. Kaya napakaganda itong
proof text to about the Bible. No? Sabihin natin, bakit sinama sa Bible yung 1 Corinthians? Ang sabi yung tinuturo mismo ng apostol ay salita ng Diyos. Okay, pag sinabi acknowledge, ganun pala yun. Hindi sabihin, hindi, tao lang yung nagsulat niyan. Sana sundan nyo. Ano pa? Ito, medyo okay lang din yan. Ayun. Okay na yan. So, sana natin acknowledge. Pero yung pinaka dyan, yung last two. Hindi, Timothy and Titus. Ano yung pareho dyan? Ito, the Son. Pero yung pareho sa Titus, tsaka sa Timothy, ay basa nyo sa Timothy. Ready, go. Titus 1:1. And so pareho acknowledging of the truth, but yung truth ba ina-acknowledge o hindi? Yes. Pero minsan hindi, kaya nga sinasabi acknowledge mo yung katotohanan. Pero dapat. Kaya yung iba yung category ng reality tsaka ng totoo. So yung reality minsan, ang kasalanan, reality yan, andyan yan, pero hindi dapat. So ganun din, ang katotohanan, dapat yan ina-acknowledge. Napaniwalaan at pinipreach. Pero yung iba, hindi ina-acknowledge. So parang yung topic nga natin ngayon, kasalanan. Wala namang, konti, dapat natin acknowledge. By the way, si Johan, bakit wala kasi tayong kwarto dito ng ano yun. Paki ano nyo rin, kahit sa pagbabasa, ay, hirap nga ano eh. Anyway, saan na ako? Yan, sa acknowledging of the truth. So ngayon, in acknowledging our sin, no? Yan ang Jeremiah 3. So, all throughout this chapter, makikita natin, hinahayag ng Diyos yung kasalanan. Again, hindi ito bago. Okay? Pero yung kaya nagustuhan ang ating title ngayon nga, yung dapat i-acknowledge mo. Kasi alam na nga, di ba, pag tayo nag-soul winning, unang-una yan eh. Di ba? Kasalanan ka, dapat aminin mo yan. Pag hindi tayo usad. Hindi ng debate, pero ako, hindi ako usad. Ilang beses ko lang naman na mga 3 lang sa buong buhay ko. Mga adult yan, madalas, mga self-righteous. So sana ngayon tayo, kahit mga nanampalataya ka na, ligtas ka na, may kasalanan ka pa rin eh. So, kailangan niya may confess sa Panginoon. Okay, sasayin na natin. Medyo mabigat to, kaya kapit lang ha. Sabi dyan, they say. So, ano sabihin ng they say? Sabihin, ito pong kasabihan na to ay hindi talaga strictly sinabi ng Diyos. Pero actually, agree din ng Diyos dito, katotohanan to. Pero I believe, kaya sinasabi niya, they say, naalala niyo po si Jesus, ginamit niya rin yan eh. Ibig sabihin, ano to? Alam to ng tao. Sinasabi nila. Yung sabihin na. Ano daw? If a man put away his wife and she go from him and become another man's, shall he return again to her? Unto her again? Shall he return again unto her again? Sa Tagalog, pag yung isa dinivorce na yung asawa niya, tapos nag-asawa na ng iba yung babaeng yon, babalikan mo ba yun? Sinong oo? Sinong gusto ng gano'n? Yung iba gano'n, pero bihira yun. No? Kaya nga kasabihan na ito parang dinispatcha mo na eh. Tapos sumama na sa iba. So adultery na yun. So lagi iano pa adultery kasi may nagtuturo na yun. Kailangan balikan mo yung original mo. Ginagawang rule na hindi naman dapat. Kaya tama yun ang pinapahiwatig ng Panginoon dito. Hindi! Kasi sabi niya, shall not the land be greatly polluted? Kung familiar kayo sa term na yan na the land polluted, dun nga sa Old Testament, kaya nga po pinapatay ng Panginoon yung mga taga-Canaan, di ba? Sinabing polluted, yung lugar na yun, puro karumihan na, kademonyo na, kalaswana, violence, kung ano man yan, kinagagalitan ng Diyos. Ibig sabihin kasi niya, kaya galit tayo sa bakla, kasi ang Diyos galit sa bakla. Pag dumami yan, ano mangyayari?
Hawa-hawa na yan. Kaya ako naiintindihan ko yung minsan, takot kayo siguro. Ano kasi, tao lang din eh. Kaya nga tinuturo sa atin. Tao lang. Ano bang judgment ng Diyos dyan? So basically, hindi lang naman maraming kasalanan, pero isa yan sa pinakamalala na. Pag dumami yan, ang tingin ng Diyos ngayon sa isang lugar kung saan marami yan, polluted. Alam niyo yung polluted, di ba? Madumi. Ayaw mo nang puntahan. Pupunta ka doon, mag-iingat ka, maglalagay ka ng ano-ano. Okay? So, ganun daw yun. Pag yung asawa, bumalik ulit. So, ngayon, illustration lang yan ng Diyos, relation niya sa Israel and Judah. Okay? So, again, na-discuss ko na ito, pero kailangan ko sabihin ulit. Again, walang perfect illustration minsan sa kahit saan. So, hindi natin asawa ang Diyos. Okay? Pero hinaalin tulad sa mag-asawa. Sabi diyan, but thou hast played the harlot with many lovers. So, ganito yan. So, yung nakakadiri na nga yung isang inasawa, nag-asawa, tapos bumalik. Isa lang yun, ha? Ang tawag yan, tatlo. Ang tawag nila dyan, basta yun, ha? Tawag doon, love triangle. Paano kung sabi ng Diyos, di ba nakakadiri yun? Kasi sabi sa Israel, tsaka sa Jude, di ba nakakadiri yun? Oo. Kayo, bira hindi lang isa. So again, ano sinasabi dito? Mamaya sabihin naman niya, idolatry yan, tsaka yung pag tumalapit sila sa ibang bansa kasi may pagkaibigan sila na hindi dapat. Diyan pa kayo. Kaya sabi niya, nakukuha niyo yung gusto sabihin ng Diyos. Antindi nyo. Kung love triangle lang yan, nagpabalitan sila parang mga aso, nakakadiri kasi kayo, ang dami nyong pinatulan. Kaya sabi diyan, yet return to me again, said the Lord. So, obviously, ang kasi sabi niya doon, wag na, yak. Pero iba yun dito kasi, again, illustration niya lang yan. Mamaya, papabalikin niya. Kaya sabi diyan, lift up thine eyes unto the high places. Ito na, pinapamukha ng Diyos yung kasalanan nila. Kasi iba ganito tayo, minsan tumatanggi tayo. Kaya pansinin niyo yung ating preaching dito. Kasi yun ang utos sa akin, no, bilang pastor, no. Kailangan pakita yung kasalanan. Kaya iba hindi sila komportable sa ganito kasi yung karamihan dyan, liligtas. Iba, hindi sila sinabi sa Bible. Hindi ako ganito pag nasa, pansinin nyo, bad, sino bang inano kong ganyan? Alam mo ba si ganyan? Never kong ginawa yan unless kailangan. Hindi ko hilig yun na chismis at lalong manira lang. Okay? Pero pag nasa pulpit ka, nagtuturo ka, at appropriate naman, kailangan mo sabihin yun. Saan na ba ako dun? Ayan, so yung ginagawa ng Panginoon dito. Sabi, hindi naman ako masyadong tingnan mo nga, ano yung high places? Naalala nyo yung laging inaano sa Bible, high places, yung garden, yung tawag dyan? Yung The Grove, di ba? Sa ano kasi, sa anong place yun? Sa C5, may The Grove dun eh. Sa Bible yung The Grove, walang masama sa garden eh. Pero I believe yung lagi sinasabi itong high places, The Grove, ito po yung mga magandang lugar. Pero hindi lang basta maganda, kaya maganda yun, buti naalala ko. Minsan po yung mga yaman, obserbahan nyo yan. Sino gusto yumaman dito? First Timothy 6, di ba? So, pero kung pinayaman ka ng Diyos ng legal naman at hindi ka masyadong, alam mo na, walang problema doon, pero kontrolin mo yun. Mahirap po maging mayaman, lalo sa atin, kasi mataas ang expectation sa'yo ng Diyos dyan, lalo pag dito ka. Okay? Pansin ko yan, and then pasensyahan tayo. Amen? But anyway, gusto sabihin dito, alam nyo ba yung mga lugar na, anong alam nyo magandang lugar? Yung pinuntahan namin kahapon, Monday, yung ganda naman, December. Pero hindi mo wala sa isip ko na, kahit yung kami, nagpabook kami sa isang alam yung magandang lugar, hindi lang inaabuso, pero dyan nagkakaroon ng maraming kasalanan. Alam nyo ba yun? Yabangan, and then, minsan niya, adultery. Hindi mawawala yun eh. Kaya, alam nyo, mga young people, nakikinig ba kayo? Mga ilang panahon lang, pansinin nyo, lalo pag nagtrabaho kayo, pero kahit ngayon, di ba?
Anong yayayain kayo mag sleepover, di ba? Ano pa? Yan, yung outing. Wala sana masama, di ba, kung bantay sarado kayo, pamilya, church, at hindi na tayo magagabi ulit. So, okay lang sana, kaso hindi nga maganda rin eh. Bukod sa maladong malamig, no? So, yung mga gandang lugar na yan, pugad ng kasalanan yan. Maniwala kayo sa yun yung aking interpretation dito. Kasi panay-panay eh. The Grove, anong masama sa Grove? Eh, maganda yun. Pero, ang ginagawa doon sa sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ulit-ulit. High places, ito yung mga... Pansinin nyo si... Alala ko tuloy si... sino yung CCF? Si Tanchi, tama, Tanchi. Which is a prayer breakfast, presidential prayer breakfast. Siyempre, compromise yun. Siguradong di ako tatawagin doon, mag-preach ako doon. Uuso complete ng mga yun. At hindi mangyayari yun. Kasi nga, yung mga high places, ganun po yan. Makalat or, sabi ko kanina, puro kasalanan dyan. Okay, so again huwag yung... Of course, sabi nga lang sa English, the exemption proves the rule. Hindi ko sinabing lagi. Okay? Pero yun ay madalas. Sabi dito, tingnan nyo nga yung mga high places, ano meron sa kanila. Tayo ganito, alalahanin mo yung mga bagay na minsan, binigyan ka ng Diyos ng konting comfort, di ba? Pera na lang. Saan mo ginastos yung pera mo? Yun, parang ganun. Kaya may kaibigan ka, anong pinag-uusapan nyo? May pangarap ka, anong pinapangarap mo? Nag-isa ka, anong iniisip mo? Anong nasa cellphone mo? Parang ganon. Kaya sabi, in the ways that are sat for them, as the Arabian in the wilderness, thou hast polluted the land with thy whoredoms and thy wickedness, and with thy wickedness. So again, nabanggit yung whoredom, kasi nga yun ang na-imagine ko talaga dito, yung mga magandang places, andyan yung adultery, payabangan na yan, papalmahan. Ganyan po yan. Kaya huwag kayo pong mahirap lang tayo, magsikap. Yan, nakikita ko dyan eh. Sana marami pa to. Therefore, the showers, therefore to so dahil daw sila ay makasalanan, ano nangyari? Therefore, the showers have been withholden. Sa Tagalog, may shower na pala dati. May shower na ba dati? Ay sabi ulan lang yon, okay? Withholden is yan. So, ibig sabihin ng withhold ay parang hindi binigay na dapat ibibigay. Withhold, di ba? Alam namin yung magkatrabaho. Withholding tax. Pera mo na, kinuha pa sa'yo. So, ganun pala yung epekto ng kasalanan, Yung blessing ay malinaw po yan. Tandaan niyo yan. Kaya minsan, yes, pray ka ng pray. Pag may kasalanan ka, ang Diyos gustong ibigay naman sa iyo yan. Kaso may nakikita siyang, hindi ka dapat to si anak kong to. Diba? Malinaw po niya. Biruin mo yun. And there had been latter rain. So, alam niyo na latter rain. Nabanggit na natin ilang beses yan. Ito naman yung minsan, inaasahan mo again sa isang taon. Meron talagang tuyo dyan, di ba? Sabi natin April, ganyan. Pero minsan, pinapasobra ng Diyos, April 1 hanggang 5, meron pa. Para at least konti lang yung tagtuyot. And then, for example, ang mag-uulan na is May 15, ang Diyos, papaagahin niya yun. Blessing yun. Amen. And sabi dito, dahil sa kasalanan nyo, wala yun. And thou hast a worse forehead. Ano yung whore? Yung prostitute. Ano yung forehead? Ito. Paano nagkaroon sila ng... Ano nilalarawan ng forehead dito? Alam nyo ba yung pag-humble ka, ano ka daw? Nakayuko, di ba? Picture yan ng humility. Nakayuko. Ano yung forehead? Anong nilagay sa forehead ni Aaron? Ano nakalagay doon? Sa Bible quiz nyo. Ha? I am... Parang nagkakamali, the Lord our righteousness. Tama ba? So, ibig sabihin kasi yung noo mo, yan ang isa sa mga nakikita sa iyo una eh. At pag ikaw ay humble, tinatago mo yan. Pag ikaw naman ay mayabang, men, gets? Paano pag horse forehead? Yung mayabang nun. Walang hiya. Yun yung sabi dyan.
therefore refuses to be ashamed. Walang iya. So ganito po yan. Again ha, lahat tayo nagkakasala, pero at least, utang na loob, ano, huwag ka naman, late ka na. Pagpasok mo, hey everybody, I'm late. Dinagdagan mo pa yung kasalanan mo, di ba? Nang asar ka pa. Kaya kunwari lang, si Sandra ay galing sa school, tapos naka-short pala siya. Hindi ka naman ganun, di ba? Kunwari lang, di ba? Doon ka pa umupo sa unahan. Sabi, hindi ka na nahiya, di ba? Yung mga bagay na nakakahiya, hindi na yan lalong pinapamukha. So, yun ang gusto sabihin dito. Pero yun nga, parang lumalala siya dahil sa kasalanan niya, nalis yung blessing and then, lalo siya yumabang. Gets na? Kaya, huwag tayo maging mayabang po pag acknowledge niya our sin, no? Ano pa? Will thou not from this time cry unto me, my Father, thou art the guide of my youth? Alam mo na may kasalanan ka, alam mo rin yun, alam namin yun. Ano dapat mong gawin? Ano yung tama mong gawin? Humingi ka na ng tawad. Pag-cry, sir, talagang, Lord, sorry, Lord. Ay, sa utak mo na lang, pero may napansin ko sa itong mga kinakanta nyo kasi yun eh. Kaya medyo sa Pentecostal, ganun, nasobrahan naman. Parang pinagyayabang na nila na, kasi ganun din naman talaga sila, no? So, huwag naman ganun, ha? So, sa iyo na lang at sa Panginoon, mag-sorry. And more of that later, no? Sabi dyan, will He reserve His anger forever? Alam na natin, ang Diyos naman, hindi naman gusto magalit lang. So, ang sagot dito, no. Ano ba ang gusto ng Diyos? Magalit siya lagi? Hindi. Will He keep it to the end? Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest. So, sinusunod ko din, Israel nga, ang dami nang ginawang mali, ang gusto ba ng Diyos magalit lagi sa'yo? Siyempre, ang sagot doon, hindi. Kaya the Lord said unto me in the days of Josiah the king, ito kay Jeremiah, may sinabi daw ang Diyos sa kanya, ano yun? Sabi dyan, hast thou seen that which backsliding Israel done? Nakita mo yung ginagawa nitong mga to? He is gone up upon every mountain, nabanggit na naman kanina, high places, high mountain, and every green tree, and there hath played the harlot. Ibig sabihin, wala nang hiya nga eh. So sa society natin ngayon, yung mga artista, nakakabastos sila yung ginagawa nila, pinapakita pa, pinagmamalaki, kumikita pa sila doon, business na yun, paulit-ulit, ituturo sa iba. So ang mas lala nga niya, kung ligtas pa yan, gano'n, ano yun? Ang daming matututo doon. So nakikita niyo sana intensity niya na galit ang Diyos. And I said after she had done all these things, stir down unto me. Sinabihan na, yun, nagawa mo na, balik loob ka na. Sinamaris niya yun, pero obviously mga preacher din yun, nagsasabi sa kanya. So sino dito yung ganon? Pag may narinig kayo, for example, na preaching na tama naman, pero masakit, ayaw mo umamin, di ba? Siguro lahat tayo. Pero, repent na, amen? Huwag ka nang magmatigas. Itong example dito, Israel, paulit-ulit po sino yung mga preacher sa Israel? Yung dalawa sikat, Elijah, and then Elisha, di ba? Ang titindi ng mga yon. Wala pa rin. Ngayon, nakita ni Judah, so nung again, sabi 200 plus years na nanatili sila. Hindi sila nasakop kasi nga, kahit paano, may righteous king, sina Asa, Josiah, nabanggit kanina, Hezekiah, pero ginaya pa rin. So another lesson dito yung kapatid nyo, tingnan nyo. Nakatingin sa inyo yan, yung mas maliit na kapatid. So kaya lahat ng ginagawa nyo, mag-iingat kayo. Ay, wala na akong kapatid, bunso na ako eh. Paano yung mga kapatid mo dito? Sa church, di ba? Salang-alang nyo sila. Ito ginawa, nakita niya, sa halip na magtino siya, yung una naman nagtino sila, nabanggit natin sa Isaiah, di ba?
Kaya nga nag-migrate yung mga matino, yung mga Levites, nag-migrate po yan lahat sa Judah. Pero hindi rin lahat. Pero karamihan. Pero still, nangyari, bandang uli sabi dito, ginaya lalo ni Judah, alam niyo na yung nangyari. But went to play the harlot also. It came to pass to the lightness of her whoredom that she defiled the land and committed adultery with stones and stock. Yun yung nabanggit ko sa inyo. Paano nag-adultery yung buong bansa? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Sumamba yun? Oo. Galit ang Diyos doon. Totoong Diyos, pagpapalit mo sa bato, tsaka sa kahoy. Sabi diyan, defile the land. Doon nag-uumpisa po yan, yung kasalanan actually. Kaya ngayon, ba't maraming magnanakaw ngayon? Minsan iba, malakas ang loob na magnanakaw. Tanungin mo yan. Eh, yung gobyerno nga natin magnanakaw eh. May point, di ba? Hindi ko sinabi tama yun, pero may point. May pinanggagalingan. Kaya, pag hindi na stock ng Bible yan, mahira kayo din. Kaya tayo hinahayatin, lokohin lang tayo eh. Hanggat pag wala tayong magagawa, okay? May magagawa tayo, hindi tayo paloko, pero maraming panluloko nangyari sa atin. And yet, for all this treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but feignedly. Ano yung feignedly? Kunwari lang. So, ngayon, tingnan nyo dito, may mga panahon po na yung Judah, di ba, yung panahon ni Hezekiah, ni Josiah, talagang nag-offer sa Panginoon niya, ang dami, di ba, kay Hezekiah, naalala nyo ba, sa Isaiah? Talagang hindi na magkasya daw yung ano eh, wala nang mag-ano eh. Kaya pati yung mga Levites na gano'n na rin, tumulong na rin sa priest, di naman sila priest. Naalala nyo ba yun? So, sinasabi ngayon dito sa atin, yung iba pala doon, karamihan doon, kunwari lang. Di ba, kahit sa church, ganyan yan, minsan, ang saya-saya natin, praise the Lord! Pero iba yung nasa puso mo, kaya andyan ka lang, gaya-gaya ka lang, kunwari lang. So, obviously, wag na yung ganun. May mga bagay tayo hindi maintindihan, tutuhanin mo sa Panginoon yan. Kung talagang hindi maintindihan, intindihin. Hindi yung kasi kunwari lang yan, di ako rin. Baka si pastor, kunwari lang yan, ayan, nag-isip ka tuloy ng ganun. Hindi mo mawawala yan, pero, mali. Anyway, so yun, so na-reveal lang dito na yung iba pala sa kanila, kunwari lang. The Lord said unto me, the backsliding Israel have justified themselves more than treacherous Judah. Sabi siya yan, talagang loko-loko lalo yung Israel kasi nauna sila sa kalokohan nila eh. Tapos pag sinabing justified, hindi, okay lang to. Na gano'n nila ang Diyos. So natuto ngayon yung Judah. Nakikinig ba kayo, yung kapatid nyo? Sinungaling kayo, huwag natin sabihin kayo ganyan ha. Ay, kunwari lang, alam nyo na yan, ganyang kabata, alam nyo yan eh. Hanggat maaari, kayong sinungaling. Lahat ng kasalanan dyan ang gagaling pag natutunan nyo yan. Amen. Move on tayo, sabi dyan, go and proclaim these words towards the north and say, return thou back. Ito si Jeremiah, sinasabi siya ng Diyos. Kaya nag-preach siya noon. Hindi mo sila mamatay na kayo eh. Hindi. Bumalik na kayo. Amen. Yung kasalanan, iwan nyo, lalo yung mga obvious na obvious, mayroon silang Diyos-Diyosan. Gaano kalaking kasalanan yun. And I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord. So may pag-asa eh. Gano'n naman tayo dito, amen? Meron ba tayo dito? Ikaw, gati, ganyan nga, gaganyanin pa ba kita kung nagbago ka na? Tuwang-tuwa na ako nun. Amen. Dito yung title natin, Only Acknowledge. Hindi pwedeng nagkasala, kasi parang walang nangyari. So yun lang ang pinaka-requirement niya. Magiging mercy, magiging maawain ako sa inyo. Hindi ako magagalit na. Acknowledge your iniquity. Aminin mo, magkasalanan ka. That thou was transgressed, isa lang din yun. Ano yung kasalanan niya? Na nagkamali ka, nagkasala ka, laban sa Diyos. And has scattered thy ways to the strangers under every green tree. Ano naman green tree? Walang masama sa green tree ha. Pero kung lagi ka doon, di ba? At mahirap mag-maintain niya minsan eh. Ginagastosan po yan. Christmas tree ba yan? Hindi ko sinabing gano'n. Pero parang gano'n eh, no? And ye have not obeyed my voice. Ayan na.
So, napansin ko na dito, scattered thy ways. Ano yung scattered thy ways? Alam nyo, may mga tao na yan nga, again, kaya gusto ko rin sumisa sa mga depressed area kasi ang iniisip ko dyan, sana magpapaka-humble na sa Diyos to. Pero maniwala kayo sa experience natin, yung iba niyan, hindi pa rin eh. Mayabang pa rin. Ano scattered yun? Parang alam na, sira yung relationship niya, sira yung marriage niya, sira yung business niya, sira yung ano. Ayaw pa rin sabing, may mali siguro ako sa Diyos, kaya nagyan tong buhay ko. Pag nakikita niyong pinaparusahan ka na ng Diyos, di ba? Umamin ka na para makausad tayo, no? Ay, turn. Paulit-ulit yung turn, repent, return, turn lang, backsliding children, say the Lord, for I am married unto you. Ito na sinabi ko, ha? So again, illustration lang yan. Kasi yung marriage talagang ano yan, dapat kayo lang. Yan. Pero sila, ganun ang Panginoon sa kanila, kahit sa atin. Ang tanong, anong gagawin dapat natin, di ba? Pag married ka, matapat ka doon sa ngayong asawa. Pag hindi, loko-loko ka, wicked ka. And I will take you one of a city and two of a family and will bring you to Zion. So ito, magandang ano to eh. So parang sinasabi niya, bumalik na kayo. Ngayon, ang kukunin ko sa iyo, isa, dalawa, sa family, sa city. So nakita ko dito, minsan talaga hindi mo dapat asahan na isang buong pamilya yung maligtas eh. Sana, di ba? Blessing nyo, pag lahat kayo ligtas, lahat kayo, or kung hindi naman ligtas, yung mga ligtas, tapat lahat, o yung iba dyan, hindi. Magtapat ka lang kung ikaw yung, huwag ka magpadala sa kaibigan mo, di ba? Pamilya mo na, either tamad, or hindi magtatapat. Parang yun ang nakikita ko dito eh. Sinasabi, lahat sila sinasabihan na balik loob. Pero yung iba dyan, minsan, hindi talaga lahat eh. I will bring you to Zion. So, medyo merong mga reference sa end times. Okay? Ito na po yun. Ito yung sikat na verse dito. Isa sa mga sikat sabi dito. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So, nabanggit din natin sa Isaiah to. Isa sa mga blessing sa isang lipunan, sa isang grupo ng tao, yung meron silang maayos na leader. Imagine nyo, wala kayong pastor na maayos. Diba? Parang, ano gagawin natin? Sino mag-lead? Ikaw na lang, ikaw na lang. Sino marunong? Wala. Isa yan sa mga sumpa po kahit saang lugar. Okay? Pag wala kayong maayos na, ano naman yan, mayor, di ba, magnanakaw, parusa sa atin yun. So anong gagawin natin? At least yung pamilya mo, di ba, yung magagawa mo, pwede tayong umasa sa generation nila, maayos sila kung, di ba, gagabay natin sila ng salita ng Diyos, no? Pero yun nga, kaya sasabi dito eh, pag ginawa mo yan, nag-return ka nagbalik loob ka sa iyo, doon ka palang bibigyan ng maayos na pastor, leader, na according to my napaganda nun, di ba? Ngayon sa panahon natin yun, kaya iba talagang wala nang pakialamin sa religion. Sa dami na nakakita ang loko-loko, religious leader. Kaya blessing yung pag tayo may maayos na pastor. Amen? Amen. Kaya gawin natin yung nasa una. Diba? Mag-ayos din tayo kasi umaasa kang bibigyan ka ng maayos. Hindi ka na maayos. Diba? Parang lagi ang tinabanggit sa pag-asawa. Gusto ko maayos yung asawa ko. Maayos, tapat, lahat. Ikaw, ganun ka ba? Alam ka naman bigyan ka ng Diyos. Kawawa naman yung mga pangasawa mo. Diba? Ganun din kahit saan. Sa trabaho, gusto ko ng maayos na kumpanya. Ba't hindi ako tinatanggap? Maayos ka bang tao? Tanong. Di ba? Kasi di ka nag-aral, bagsak-bagsak ka, tamad ka. Kasi gusto mo, isalpa ka doon lang, ganon-ganon. Ano yun? Hindi yan. Nagtatagpo-tagpo yan. Alam niyo ba yun? Ganon din sa kaisang lugar. Lalo sa churches din sa Anyway, tuloy lang natin. It shall come to pass. Ito na yung medyo end times na, I believe. Kasi sabi dito, it shall come to pass, when ye be multiplied and increase in the land, in those days, said the Lord, that ye shall say no more, the ark of the covenant of the Lord. Alam niyo ark, di ba?
Ano yung ark? Ark of the Covenant. Doon nilagay yung... Ano nilagay sa ark? Ano may ark? Parang lalagyan lang yan eh. Ark. Ano nilagay doon? Yung binibit-bit nila, di ba? Mga priest. Ano nilagay doon? Parang, ano pa? 10 Commandments. Staff ni Aaron that budded. Ano pa? Yung mana na hindi nauubos. Anong timbang nun? Omer. Ayan. So, hindi naisira. Di ba naisira yung ano? Pag sobra yung kanilang ano? Pero yun, unique yun. Di nawawala. Ano pa laman nun? Meron pa ba? Wala nang maalala yun. Yun laman nun. Okay? Pero may panahon daw na sabi dyan, neither shall it come to mind. Neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done anymore. So may panahon to pa, kahit gaano kaganda yung pinipicture nung ark, tapos meron pa nga dong mercy seat, yung merong cherubim. Iba, nasobrahan naman ang paganda nung, gawa tayo ulit nun. Kaya ngayon, mga prophecy, kesyo na nakatago lang daw ngayon yun, ilalabas daw ngayon yun. Malay mo kung hindi, nasira na nga yun eh. So actually, tahimik yung Bible doon, pero ito yung actually proof text na dapat wala tayong pakialam doon. Amen? Kahit gaano agad yun, doon umano yung Panginoon eh. Ibig sabihin, may mga bagay na lumilipas. Amen. Dahil parang Old Testament, di ba? Maganda naman yung Old Covenant, kaso naluma. Bakit? Kasi naluma eh. May mas maganda ng Covenant, which is the New Covenant. So, gusto ko sabihin niya kasi po yung, again, may mga prophecy na makikita kayo ganyan, guys, yung, no, lalabas daw, tinatago lang daw yun, nasa ilalim daw yun ng ano. At tayong pakialam doon. Mas importante yung binigay sa atin, pinapabatid sa atin nandito, salita ng Diyos. Kaya malinaw yan dito, yun ang dapat atupagin, di yung ano-anong bagay. Okay, tuloy ko lang. At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. So, anong panahon yun? Ngayon ba yun? The throne of the Lord ba tawag natin sa Israel ngayon sa Jerusalem? Siyempre hindi. Yung mga bakla na naman dun eh. So, hindi pa ngayon yan. Bandang, end times, sa millennium. Okay? So, maganda yung pinipicture nila dito. Para doon din tayo mag-hope, no? And all the nations shall be gathered unto it. So, yan na yung sa Revelation, di ba? So, yung pinaka-sentro, New Jerusalem. Kasi New Earth, New Heaven and New Earth, ang pinaka-sentro no? Kasi doon daw nag-o-offer lahat eh. Yung sabi doon, kasi nga, capital eh. So, yun. Yung sabi dyan, to the name of the Lord, so ang bidang Panginoon, to Jerusalem, neither shall they walk anymore after they imagine. So, wala na silang kasalanan kasi nga, new heaven and new earth na eh. Okay? In those days, the house of Judah shall walk with the house of Israel. Yan ang sabi ng iba. Sabi ng iba, ano sabi sa Bible, oh? Mabubuo ulit yan. Eh, wala na po yung Israel eh. Alam nyo ba yon? Naubos na yung 10 tribes. Matagal na. Wala na silang pagkakakilanlan. Kaya sabi nila, kayong nasa Israel ngayon, yan yung mga tunay na ano. Sino nagsabi sa'yo? Hindi naman sila nabuo eh. Meron ba sabi sa history na nabuo? Tumawag sila sa pangalan ng Panginoon at pinagpala sila at sumamba sila kay Jesus. Meron bang ganon? Wala po, wala. Eh, kailan mangyayari? Sinasabi dyan eh. Sa new heaven and new earth na yan. Kasi lahat na namatay, mabubuhay, yung matino, kasama natin. Yan po yan. Shall come together of the land of the north, of the land that I have given for inheritance unto their fathers. So, yun na. So, yung inheritance na yan, hindi na yan, kasi Jeremiah na po to. Hindi na yan Canaan, okay? Iba na yung tinutukoy dyan. So, yun nga po yung heaven and new earth and New Jerusalem. Tuloy ko lang, but I said, how shall I put thee among the children and give thee a pleasant land? Yun ang magandang tanong eh. Ang tanong, paano ka pagpapalain ng Diyos? Kasi nasa kasalanan tayo kanina eh. Pinapabalik na sila, iwanan nyo na yan. Eh, paano nga tayo ilalagay daw among the children, no? Gandang ano nito na naman. Reference, yung mga pinagpapala ng Diyos, yung tao niya, anak niya. Tapos, ilalagay sila sa maayos na kalalagyan.
A goodly heritage of the host of nation. Paano? Ang tanong, sabi dyan, how? Ano? Paano kayo naligtas? Ano ginawa nyo? Naglingkod sa Diyos, ganun ba? Ano pinaka-basic? Paano maging kasama ka sa pamilya ng Diyos? Nanampalataya ka lang at ano? Tumawag. Ito rin, ganito rin, oh. Thou shalt call me my Father, and thou shalt not turn away from me. So, pag ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka na lalayo sa Kanya. Lalo nung panahon na to, kasi nga, wala ka na pupuntahan, eh. Wala nang kasalanan din, eh. Yan. Magandang ano yun, reference yun, no? Surely as a wife treacherously departed from her husband, so ye have dealt treacherously with me. O, so pinaalala lang ulit na magkasalanan kayo. Pero, ito na maganda. Magtatapos sa parang pattern po na dapat nilang gawin, na tayo din sana. Okay? Sabi niya, a voice was heard upon the high places, weeping and supplication of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. So, inamin na nila. Okay? And then, return ye backsliding children, and I will heal your backslide. By the way, ba't kayo naiiyak minsan? Ano yung nakakaiyak minsan? Maraming bagay na itong tigas dito, di ba? Pag tumama yung maliit na toe, sakit doon, di ba? Pero may masakit minsan sa puso yung kasalanan, eh. Lalo yung, di ba? Amen. So, ganun sila, na-realize nila. Pero ngayon, pinapabalik sila. At ang pangako sa kanila, ano? Sa atin, ganun din, eh. Kaya paano may narinig ako kanina, gusto po magbalik loob ni ganyan, kaso nahihiya na siya. Ganun talaga. Hindi dapat, kaya alalayan natin, amen? So si pastor, galit sa'yo. Ganun pa. Ganun. In a way, pero, central din po sa message ng Christianity, pagpapatawad. Amen? So, hindi tayo galit to some degree, to that degree na bawal ka na dito unless nga bakla or something. Okay, sabi dito, behold, we come unto thee, for thou art the Lord, I guess. So, kinilala nila, inacknowledge sila ang Diyos. Eh, kasama kami pupunta, ikaw ang Diyos. Kaya ano pa, truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. So, sabihin, walang kwenta or parang pag hinanap mo daw yung kaligtasan mo sa ibang bagay, walang kwenta yun. Amen. Saan dapat natin hanapin ang kaligtasan? Sa Panginoon. Amen. Diba? Kasi iba po, minsan ng ano sa buhay, yun nga, pag ako ay nag-ganyan, nagyumaman at ganyan, makapangyarihan, pag ganyan, magiging masaya na ako. Yung mga ganun eh. Nakikinig ba kayo? Anong pangarap nyo ngayon? Kaya makikinig kung kani-kanino dyan. Sa Panginoon ka magtiwala. Hindi yung isa pinapaasan, galing magpaasa ng mga yan eh. Ganito kikitain mo, ganyan, ganito ang ano mo. Kung malinis siya, walang problema. Saan ba ako? For shame had devoured the labor of our father. Yan na, inaamin na po nila. Nakakaya naman kami talaga sa Diyos. Kasi yung devour the labor of our father, kasi may mga ginawa pong maganda yung mga father nila, di ba? Imagine mo ikaw, kunwari, si Stephen, kahit na paano, nakapagpunda si tatay mo, di ba? Kahit pa paano. So pag ikaw hindi ka nagsika, ay, may bahay naman na kami, okay na to. Hindi na mauubos na siguro. Sabi sa'yo. Ibang mga adik daw, binebenta yung mga ano nun. Pag-adik, wala kasi yung TV. Ewan ko, binenta na pala. So kaya ito maganda yung inamin nila. Nakakahiya tayo, mga ginawa ng ating mga tatay, parang inubos, naubos, nawala, or nabaliwala, or nabaliktad. Di ba? Nakilala kayong people of God, tapos ngayon, tinatawanan kayo, ha? People of God pala, people of devil kayo, parang gano'n. Kasi, yung gawa nyo, iba na, baliktad na. Their flocks and their herds, their sons and their daughters. So, pwede mo sabihin dito yun nga, maganda illustration talaga, ano muna, illustration lang, literal, yung material lang. Kung ikaw napamanahan ka na kunwari ng
Ano bang mamana? Una, sasakyan lang. Kahit pa paano, ganyan yung ano ni Boy, may sasaktan ka lang, buhay ka na eh. Mapamasada mo na lang, ano man yan. Sa panahon nyo, edukasyon. Diba? Sasayangin mo ba yon? Sa church natin, di ba kunwari, marami na tayo dito. Ibang church, alam nyo ba nangyayari sa ibang church? Pag nagloko lang yung pastor, kahit konti lang. Dumadami na kunwari, sa 100 na kayo, after ilang years, bumalik sa 20. Mga ganun, may mga ganun eh. Pag talagang, andun yung ano din. Sinakahiya. Sabi diyan, for we have sinned against the Lord. Yung maganda, inaamin nila, no? We lie down in our shame and our confusion covereth us, for we have sinned against the Lord our God, we and our fathers, from our youth even unto this day, and we have not obeyed the voice of the Lord our God. So, doon na tapos. So, pero maganda kasi, sino yung naalala nyo? Si Moses ginawa yan, si Daniel ginawa yan, si Ezra, si Nehemiah, ginawa nila yan. Ganun tayo. Again, di hypocrite ah. Ito ABS-CBN, pag sinundan mo yung kanilang page. Lord, ganyan-ganyan. Kung ano pa minsan eh. Parang inuutosan ng Diyos. Mamaya, makabakla na yung pinopost. Sira ulo eh. So, huwag tayong ganun. Or comparable dun. Baka ngayon, Bible, mamaya, ano na? Ano na yung, ano na? Iba na. So, gusto kong focus itong verse 10, 13, no? So, isipin nyo ngayon yung mga ayaw ng Diyos na ginagawa natin. Isipin nyo. Anong gagawin natin dyan? Bago tayo pagpalain ng Diyos, bago tayo patawarin ng Diyos, ano muna? Acknowledge muna, amen? So, ito maganda sa atin dito kasi napaalala kayo lagi. Actually, kumpara sa iba pong lugar, sa ibang church, spiritually, lamang na tayo. Huwag nyo nang sayangin. Amen? Huwag nyo baliwalain. Kahit pa late-late lang, dyan nag-uumpisa yan eh. Parang hindi wala ka ng gana. So, acknowledge thine iniquity. Aminin natin, nakasawa, sorry na sorry. Di ba? Kahit mga bata, minsan ganyan, di ba? Tayo rin, minsan kaya ayoko na mag-sorry kasi panay ako sorry. Di mo mong gawin yung dapat mong pag-sorry. Parang hindi ka mag-sorry, huwag ka nang gumawa na mo ano yan, di ba? Kaya mga anak ko, inasaanay kong gano'n, mag-sorry ka. Mag-iisip pa yan. Kasi hindi komportable eh. Katulad nung gamo-gamon to. So yun, kung ayaw mo mag-sorry, huwag mo nang gawin. Yan. Tsaka isa pa, pansinin nyo po yung taong right with God. Okay? Sabihin, at least sa ngayon, walang perfecto, pero maayos ka. Diba? Hindi ka mahiya mag-church. Bakit? Maganda yung standing mo eh. Sabihin, hindi naman ikaw yung tipong, diba? Nakilala na late o may ginagawang ano-anong kalokohan, diba? So yun, acknowledge the iniquity. Ang maganda naman sa Panginoon, tatay mo siya eh. Sino dito sa mga anak ko na yun nga, yung ayaw lumapit sa akin na walang tiwala. Hindi, alam nila yan. Kung talagang mali sila, may babalikan sila. Amen? Ganun tayo sa Diyos. Medyo payak eh, no? Pero ganun talaga. Kung sakaling dumating sa atin yun, at dumadating yan. Kung anong kasalanan natin ngayon. Sorry, and then lapit ulit sa Diyos, tuloy lang. Para tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? Ang title natin? Only acknowledge thine iniquity. Subtitle, admit that you're a sinner before God. Kahit pa ikaw ay anak na ng Diyos. So again, huwag namang OA na makasalanan ako, parang ang sineselebrate mo na eh. Kayong dalawa na lang, huwag mo na i-broadcast. Nabanggit ko lagi sa inyo yung mga Pentecostal ito, ganito eh. Kwento ko nga pala sa inyo, alam mo, ginawa ko dati, ganyan ang ginawa ko, ganyan. Next, ito na naman, parang, ayoko naman marinig yan eh. Pinatawad ka na ba? Ba't kailangan makinig yan? Nagmamalay ka na eh. Wala kayo sa akin, ako dati akong ganyan. Ngayon, ganun na ako. Hindi sinasabi yun, pero ganun ang epekto eh. Kalimutan na natin, amen? Amen.
Move on. At never nyo iba na papaamin. Ano bang ginawa mo? Sa kanya na yon. Hirap ng pag-usapan ng mga ganyan, di ba? Pero again, magtiwala tayo sa Panginoon, mabuti, tatay, patawad, only acknowledge your iniquity. Amen? Kung aminin mo, mali talaga yun. Ang linaw pala sa Bible, mali pala yung mag-short sa babae, di ba? Sa lalaki, mayabang, bastos, ganyan. Alam na natin yan eh. Mali pala yung magnakaw. Oo naman. Mali pala yung mayabang. Oo. Mali pala yung nakit ng walang chismis, magsasinungaling. Mali pala yun. Ano pa? Madami yan, okay? So, unahin yung sarili, puro sarili. Masama pala yun. Yan. So, magtamad. Hindi unahin ng Diyos. Mali pala yun, mali yun. Acknowledge and then, iwanan. Amen? Hindi naman overnight lang yan, pero acknowledge. Amen? Mali pala, mali. Oo, mali yan. Then, move on. Mali yan, iwanan. Then, ano yung gagawin ko ngayon? Wala na akong gagawang, palitan mo ng magandang bagay. Okay? Kung dati, puro laro ka, ngayon, laro pa rin, pero Bible na. Eh, di ba yun? O trabaho, yan. Trabaho, maayos na trabaho, productive. Madaldal ka dati, isol winner ka. Di ba? Doon ka maging madaldal. Pero tama, dapat nakakatotohanan. Okay, sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Ginamit si Jeremiah, Panginoon. Nakita namin yung una ng chapter 1, ng kanyang calling, Panginoon. Maging matapang siya. Pero ngayon, pinapakita mo sa amin, Panginoon, na maawain pala ba kayo. But kailangan i-acknowledge namin kami pinagkasala. Hindi lalong maging mayabang, Panginoon. Alamin din namin mga kasalanan mo. Iwasan ito, Lord. And then, gawin yung tama. Mga salamat sa example dito, Panginoon. Itindihan din namin yung inyong people of God, yung Israel and Judah. Hindi naman sila lahat nagkaganito. Pero natira, Panginoon, yung mga tunay. Nagmahal sa inyo sa inyong salita, Panginoon. Hanggang makarating sa amin ang inyong salita, yung kalooban. So I pray, bawat isa, Lord, ay maging sensitive, Panginoon. No? Hindi namin baliwalain. Bagay nito, Lord, dahil napaka-personal, Panginoon, ng bagay nito, Lord. Di ba yung magpunwali sa iba? Hindi lang maganda rin yan. So, I pray. Lumapit kami sa inyo, Lord. Magtiwala din, Panginoon, sa panahon na huwag naming panindigan yung kasalanan na yan. Baguhin, alam naman na yan. So, inaan po, Lord, kayo po ulit na magpapala sa bawat isa. Ingatan niyo po, Lord, yung gabiyahe. Bigyan ko papahingaan, Panginoon. At kayo magpala sa bawat isa. Balik po po kami sa Sunday. So, winning din po, Lord. Kaya malati, in Jesus' name we pray. Amen.